Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ni Barbie kagabi rather. So parang almusal to, egg, hotdog, at saka pansit canton. At next naman ay post ni Marion James kanina ay nagpe-prepare si Chef Mike. Samantalang si David ay masyadong seryoso. At next naman ay post ni Jody Rinoa. Sabi niya, another day, another ganap with Barbie Fortesa 20 hours ago. At next ay napaka-pretty si Barbie Fortesa and Violet sa kanyang 24 oras interview. Let's watch this. Barbie Fortesa is definitely having a good year. Career-wise, nakakadalawang malalaking proyekto na siya halfway through 2025. Kabilang dyan ang pinapangarap niyang suspense horror film mula sa GMA Pictures na P77 ang kasalanan na ipapalabas sa July 30, a day before her birthday. Super excited na po ako dyan. So sana panoorin natin lahat, guys. Punta na ako dyan. Sinubok daw sa pelikula ang kakayahan ni Barbie as an actress. Sumabay pa ang shooting ng pelikula habang ginagawa ang Pulang Araw. Isang proyekto na nag-demand ng maraming emosyon mula sa kanya. Hindi ka nabaliw? Yun yung medyo naging fear ko at the time, to be honest. And sabi ko nga, kaya malaking tulong sa akin na malakas yung support na nakukuha ko from my team, from my family, kasi they keep me grounded and they keep me sane. Gusto ko lang po talaga. Then, yun naman talaga ang best support, yung family, di ba? there's Beauty Empire, kung saan kasama ang kanyang best friend na si Kailin Alcantara, beauty queen actress Rupa Gutierrez. Kasama rin nila si Korean actor Choi Bo-min at kinakaaliwan pa online ang kanilang eksena. 네가 알아서 한다고요? 그게 무슨 말이야? 당신 누구야? Super na-appreciate Very memorable yung scene kahit na ginawa siyang meme. ko nun si Choi Bo-min. Kasi kinokorek niya naman ako kung mali ako eh. Pero yung umere, very good niya ako nun. I had to watch it multiple times eh. Yeah. Kasi natutuwa ako sa'yo. Parang dinab ba ito? Hindi. For me, magaling naman siya. Siyempre, di naman ako expert. And I had to learn it just 15 minutes before the take. Yung mga Korean lines ko laging surprise eh. Grabe, 15 minutes before the take, pag-aaralan mo yun, ang hirap nun ah. Puno ng pasasalamat si Barbie sa kanyang mga kwento. Natutupad daw kasi ang kanyang mga pinapangarap lang noon. Aminin ko sa takbo ng karera ko in my 16 years in the industry. Grabe, backless pala yung suit ni Barbie at grabe, napakakinis. O diba, napakaputi. Kumikinang yung kanyang likod. I've had my highs and lows. Pero ang naging consistent since day one, yung respeto sa akin ng mga tao. Even the people around me see how much I respect everyone's time, my craft, my passion, and yung True, kaya nga nirerespeto ng lahat si Barbie at medyo lumalaki na rin yung bumper in fairness. trabaho ng lahat. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon na matanong si Barbie sa mga lalaking na-link o kaya'y bahagi ng buhay niya, kabilang ang kanyang best friend na si Alden Richards. I would consider Alden as one of my constants talaga. Yung pag may problema ako, Alden, ganito, ganyan, ganyan. Hindi naman ako nangungutang. Pero like, hindi naman ganong level. Buti nilinaw niya. Pagka may problema kasi ibig sabihin sa pera, di ba? Ay nako. Pero like, kung kailangan ko lang ng, kunyari, advice. Nilinaw din niya ang naging usap-usapan online sa pagkakaugnay niya sa kapwa-aktor na si Jameson Blake. Actually, maraming ang medyo na-confuse kasi paano naman nag-cross ang landas namin, diba? So, yun, nagkasama kami sa pelikula. Itong recent run namin, siya naman yung nag-invite. Just like how my other runner friends invite me to run. So, it's pretty, yun lang talaga yun. And we are not together. We run together but we're not together. Yan, ganyan. So, Ayun naman pala,
They run together but they're not together. So hindi nga sila magjowa, guys. Aminado rin si Barbie na mas close na sila ni David Licauco. Simula ng taon na to, I would say na we've grown closer talaga as compared to before. I think the care that we have for each other is really genuine. Ayun na nga, so mas close na nga raw sila ni Barbie since the start of the year, and they care for each other. Pero hindi naman ibig sabihin lovers na, guys, ha? Usapan din namin ni Barbie ang muling pagkikita nila ng ex-boyfriend na si Jack Roberto. Sa kuhang ito, noong Beyond 75 anniversary event ng GMA Network, makikitang nag-usap sina Jack at Barbie. Halos 6 na buwan matapos kumpirmahin ni Barbie na break na sila. Can you share a little bit of kung ano yung nangyari? Well, about that, since there was a photo that came out, I think I don't have to discuss it any further. Yeah. Kasi may photo naman na lumabas. Pero that's just about it. Like, Yes, oo. Sorry, let me rephrase na lang. I don't want to discuss it any further. Nelson Canla Ayun na nga, ayaw ni Barbie pag-usapan yung nangyari sa kanila ni Jack. Kasi palagay nga namin, gagamitin na naman si Barbie para mag-promote nga ng show ni Jack para ini-interview na naman siya. So, ayaw niyang paggamit na kay Jack. Kaya ayaw niya nang pag-usapan yung tungkol. At nasa yung TikTok video niya with GMA Regional TV, atake yan siya. In fairness, maganda pala yung suot ni Barbie, parang nakakalaki ng hinaharap. Grabe, diba? Napaka-pretty ng ating primetime princess. At next ay yung interview ni Rainier Serrano kay Barbie Fortesa. Let's watch this. And what is your proudest kapuso moment? Proudest kapuso moment? Feeling ko yung nangyari kahapon kasi nag-contract signing ng partnership ang GMA Pictures and Warner Brothers. Ayun, for P77. For the distribution of my first ever solo commercial film na P77. So grabe, goosebumps talaga kahapon. And then, at next nga ay post ni Tita Ami Fortesa sa Instagram. Humanga naman si Bomin sa'yo, Barbie. Tutok lang sa Beauty Empire. Let's watch this. 네가 알아서 한다고요? 그게 무슨 말이야? Yun lang. Kasi yung 당신 누구야 is sino ka ba? Pwede niyong ulitin yun? Ulitin ko. 당신 누구야? 당신 누구야? 당신 누구야? Oh, you like me, no? You like me? Kerry. Si Choi Bumin pala yung kanyang coach ng Korean. Kaya na sinabi niya kanina, you like me na? Diba? Give me a 5. And this is another Chika minute of Beauty Empire cast. Let's watch this. In their glam outfits, ang mga bida ng newest Kapuso series na Beauty Empire nang bisitahin ng GMA Integrated News ang kanilang taping location. Glowing in white si Kapuso Prime Princess Barbie Fortesa na gumaganap as Norina Alfonso. Sultry in her black gown si Kaylin Alcantara as Shari De Jesus. And as always, elegant and classy si Miss Rufa Gutierrez as Velma Imperial. Ang kinukunan nila ang opening scene na isa raw sa highlights ng serye. Dahil nga, ito ang core ng storya ng show namin, di ba? Beauty, fashion, revenge. So, syempre, expect nothing less. Obviously, di ba? Actually, ito ang pinaka-importante na scene sa Beauty Empire. Ito yung pinaka-importante na sequence of scenes sa Beauty Empire. True, kasi intriguing nga siya. Paano namatay si Velma Imperial? Sa pilot pa lang, may pasabog scene na agad. Emosyon, drama, suspense, may pagka-thriller ng slight, may also comedy, 'di ba? May love story din. So siguradong iiyak sila, tatawa. Para yan Ang isa pa raw dapat abangan sa serye ay ang kwento ng kanilang karakter that represents empowered women. Ang ganda ng outlook when it comes to women empowerment and yung talagang strong and independent women talaga, group of strong independent women na makakasama ko rito. So, for me to be surrounded by those kinds of women, ang sarap magtrabaho. Diba? Sa atin Si Barbie
True, it's a great ensemble nga talaga. Gustong-gusto ko tong Beauty Empire. Barbie at Kailin, inspirasyon daw ang isa't isa at parehong giving sa kanilang mga eksena. Every scene na ginagawa namin, isang karangalan na makatrabaho at maka-eksena si Barbie. As in, I'm a fan talaga of Barbie. Gusto kong iparamdam sa kanya na you are loved. You are not alone. Whatever you feel is valid. Pero kung close friends in real life, sa Beauty Empire, handa raw silang magpuksaan. Ang pinakamagandang laban abangan sa Kapuso premiere ng Beauty Empire, produced ng Public Affairs, View Philippines at Creation Studios. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Next is a video of Charlie Fleming and Barbie Fortesa sa It's Showtime. Let's watch this. Hindi ko makakuha yung ilaw ng buong mundo nito. Ay, naku naman. Congratulations. Ang ganda-ganda mo, Day. Oo nga, kinabahan nga ako eh. Putol kasi ito eh. Hindi naman siya mukhang patay. Hindi nga, buti na lang naka-nail polish. Day, nakakalok. Love you, Day. Congratulations. Ingat mo sa Ayun, narinig nyo ba yun? Ang tawag nyo kay Barbie ay Queen, hindi Barbie. Hindi Ate Barbie. At more behind the scenes of Beauty Empire, F-boy pala itong si Migoy. Let's watch this. Itong si Migoy. F-boy nga ito eh. Pwede naman ito. Pwede naman ito. F-boy nga ito eh. As in female lover boy. Diba boy? Oo, di ko talaga si Rory. Eh kung trip ako na. Kung type ako na, hindi matagal na niya ako. Tagal na ano? Matagal na niya ako nabubog. Grabe, Team Migoy no rin talaga ako. I so love them. Kilig. Ay ba? Yay! Woo! Sabi na rin! Kilo sa matama. Thank you. Grabe, medyo delikado nga yun, no? Pinatayo si Barbie sa bisikleta. Okay, so ito na nga, no? So ito yung nakuha nating chismis, Barda Chismis. So, alam nyo ba kung bakit nagsara yung Kuya Korea UP Town? Ngayon pa lang namin nalaman. So, bago kayo mag-isip ng kung ano-ano, ito po guys yung nangyari. So, nagtaas daw ng rent kasi yung yung sa UP Town, yung sa mga stall doon. So, parang hindi na raw kaya ng Kuya Korea doon sa kinikita nila para do sa rent, parang di worth it. Kaya yun, nagsara na lang sila. Nga yun parang out of nowhere, bigla-bigla nagsara yung Kuya Korea UP Town. Di ba? Nagulat na lang tayo, sarado na, di ba? Okay, so ito nga, lilinawin natin yung mga pinapakalat ni Pikwa na chismis. So yung sabi niya nga na yung Moments of Love ay muntik na raw hindi ibigay sa Barda. Parang hindi naman totoo yun kasi ang tagal ng sinabi na Barda yung gaganap do sa Moments of Love. Ang problema lang kung kailan nila gagawin. So, yun nga sabi, baka this year daw yung shooting pero gagawin siyang for Valentine's Day offering ng GMA. Tapos yun daw, meron daw kandungan na nangyayari at saka si Barbie at saka si David sa backstage. Ha? Paano nangyari yun? Alam nyo, kung may ganun nangyari na blind item na si Barbie tsaka si David, pero wala naman na blind item sa kanila tungkol sa mga PDA backstage, diba? So kasi wala naman nangyayaring ganun, imbento lang inipikwa yun. Grabe, mas libelous pala yung mga sinasabi niya kasi sa akin, no? May kandungan daw at saka si Barbie at si David sa backstage. Saan niya nakuha yun? Parang siya lang nakakaalam. Kasi wala naman nangyari, invento niya lang. Tapos yung after daw mag-Australia ni David ay binigyan niya ng necklace si Barbie Fortesa. Ha? Paano niya nalaman yun? Wala namang ganong information. Usually mga ganyang bigay-bigay, wala man nakakaalam yan, hindi man pinapamalita yung mga ganyang bagay. Buti alam niya. Invento na naman niya, grabe, no? In fairness, dapat pala medyo nanonood-nood ako nung show niya para marami ko nakukuhang fake news tapos iaano natin dito.
iko-correct natin, 'di ba? Kaya lang sobrang haba kasi ng vlog niya, tapos wala ka kukuhang substance, no? Wala naman totoo doon sa mga sinasabi. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Bordo updates. See you in my next vlog. Bye!